Magandang gabi po, Sir Ramon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang June. Taga Bulacan po ako at lumaki ako sa tradisyon ng mga fluvial parade o yung prosesyon sa ilog tuwing piyesta ng aming patron. Masaya ang piyesta sa amin, magulo, maingay at basa dahil sa pag-aabangan ng pagoda sa ilog. Pero itong kwento ko ay nangyari noong nakaraang 2 taon lang. Isa akong bangkero, Sir Ramon. Ako yung taga-maneho ng maliit na bangkang demotor na sumasabay sa malaking pagoda. 6:00 pa lang ng gabi, naghahanda na kami. Ang daming ilaw, ang daming deboto na sumisigaw ng Viva! Habang tumutugtog ang musiko, ramdam mo yung excitement ng mga tao. Pagsapit ng 8:00, nasa gitna na kami ng ilog. Madilim ang tubig pero maliwanag dahil sa mga generator at ilaw ng mga bangka. Masikip, dikit-dikit kami. May nagpapatok ng kwitis, may nagsaboy ng tubig. Pero habang abala ako sa pag-aalay sa makina para hindi kami bumangga sa ibang bangka, napansin ko ang isang kumpol ng water lily na parang hinihila palayo sa gilid ng ilog. Sinundan ko ito ng tingin. Doon ko nakita ang isang bangka. Luma siya, Sir Ramon. Kahoy na luma na parang inaanay na, walang pintura at walang ilaw. Ang kakaiba pa, nasa gitna siya ng prosesyon pero walang pumapansin sa kanya. Ang mga sakay, mga 10 siguro sila, nakasuot sila ng barot saya at kamisa dasino na kupas na, yung parang kulay lupa na. Ang akala ko nung una, mga props lang o part ng presentation ng barangay. Pero napansin ko sa lakas ng tambol at sigawan ng Viva, wala ni isa sa kanila ang gumagalaw. Nakayuko lang silang lahat. Hindi sila nababasa kahit nagtatalsikan ng tubig. Dahan-dahan silang lumapit sa bangka namin. Yung katabi kong pasahero, si Mang Tiban, na lasing na sa kagalakan, ay hindi sila napapansin. Sumigaw si Mang Tiban ng "Viva! Viva!" Sabay saboy ng tubig sa direksyon ng lumong bangka. Doon, Sir Ramon, dahan-dahang umangat ang ulo ng isa sa mga sakay. Isang babae. Ang puti ng mukha niya, parang pulbos na basa. At nung tumingin siya sa akin, wala siyang mata. Itim lang na guhit. Biglang namatay ang makanina ng bangka ko. Tumigil ang ingay sa pandinig ko, parang nabingi ako bigla. Ang tanging naririnig ko lang ay ang lagaslas ng tubig habang bumabangga yung lumang bangka sa gilid namin. Nung bumangga yung lumang kahoy na bangka sa amin, ang lamig ng hangin na humampas sa mukha ko, Sir Ramon. Hindi siya hangin ng gabi sa ilog, kundi hangin na amoy kandila at bulaklak ng matay. Yung babaeng walang mata, dahan-dahan tumayo. Nakita ko ang basa ang layalan ng saya niya, pero hindi tubig ilog ang tumutulo, kundi maitim na likido. Gusto kong sigawan si Mang Tiban at ang ibang pasahero ko pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Parang naparalyze ako sa kinaupuan ko habang hawak ang timon. Yung ibang pasahero sa bangka ko, masaya pa rin kumakaway sa pagoda. Parang ako lang ang nakakakita sa kabilang bangka. Yung babae, iningat niya ang kamay niya at itinuro ang ilalim ng tubig sa pagitan ng bangka namin at bangka nila. Bigla akong narinig na boses, hindi sa tenga, kundi sa loob ng isip ko. Kulang pa. Sa takot ko, pinihit ko ng malakas ang starter ng motor kahit nanginginig ang kamay ko. Vroom! Umandar ang makina. Pero dahil sa taranta, napalakas ang andar ko at muntik na kaming tumaob. Nagsigawan ng mga pasahero ko, "June, dahan-dahan! Ano bang nangyayari sa'yo?" Paglingon ko ulit sa kanan, wala na yung lumang bangka. Wala na yung mga nakabarong luma. Ang nandun na lang ay ang maitim na tubig ng ilog at ang mga naanod na basura. Akala ko tapos na, Sir Ramon. Pero kinabukasan, pagkatapos ng piyesta, nabalitaan namin na may na-recover na bangkay sa mismong parte ng ilog kung saan ko nakita yung lumang bangka. Hindi siya nalunod nung gabi ng piyesta. Ang sabi ng pulis,
Bangkay daw ito ng isang babaeng nawawala pa noong piyesta ng nakaraang dekada. Suot niya ang pira-pirasong barot saya. Simula noon, hindi na ako sumasakay sa bangka tuwing gabi ng prosesyon kasi alam ko na sa tuwing maingay at masaya ang ilog, may mga nakikisabay na hindi naman imbitado, naghahanap ng idadagdag sa bangka nila. Nakakahilakbot isipin na sa gitna ng kasiyahan at ingay ng tambol, may mga mata palang nakamasdin mula sa dilim ng tubig. Sabi nga ng mga matatanda, ang tubig ay may sariling mundo at minsan nagbubukas ito para sa mga nais bumalik. Sa susunod na kwento, dadako naman tayo sa makulay na mundo ng perya kung saan hindi lang premyo ang pwedeng makuha kundi pati na rin ang kilabot na hindi mo inaasahan. Hello, Sir Ramon. Isagon niyo na lang ako sa pangalang Carlo. Nung high school ako, mahilig kaming magbarkada na tumambay sa peryahan tuwing piyesta dito sa probinsya namin sa Laguna. Alam niyo naman ang perya. Maingay, amoy popcorn at usok ng barbecue at puno ng mga ilaw na kumukurap-kurap. May isang taon na dumayo ang isang malaking karnival sa amin. May malaking Ferris wheel. Dahil binata at nagpapapogi, niyaya ko ang nililidawan ko noon na sumakay. Gabi na noon mga 11:00 at medyo paubos na ang tao dahil may fireworks display sa plaza at lahat ay doon nakatingin. Kami lang halos ang sakay ng Ferris wheel, bukod sa isang kabina na nasa itaas namin. Habang umiikot kami, masaya kaming nagtatawanan. Pero nung tumigil ang Ferris wheel dahil may sasakay sa baba, natapat kami sa pinakatuktok. Kita ko ang buong bayan, ang mga banderitas na parang gagamba sa baba at ang ilaw ng plaza. Napakaganda. Pero napansin ng kasama ko na may tumutulo sa bubong nung sinasakyan naming bucket o upuan. Umuulan ba? Tanong niya. Tinignan ko, wala namang ulan. Pero may pumapatak na malagkit sa balikat ko. Madilim sa taas kaya kinapa ko. Pagtingin ko sa kamay ko, sa ilaw ng perya sa baba, mapula at amoy kalawang. Kinabahan ako. Tumingala ako sa kabina na nasa itaas namin. Baka lang sahig nun pero may mga butas-butas na design. May nakita akong nakadungaw, isang batang babae. Nakabestida siya na pang piyesta, yung may lace at ribbon, pero punit-punit ito. Nakadungaw siya sa butas ng sahig ng upuan nila. Nakatingin diretso sa akin. Nakangiti siya, pero ang ngiti niya ay abot hanggang tenga at ang mga ngipin niya ay parang panghayop, matalas. Kuya, gusto mo ng lobo? Tanong niya sa akin. Ang boses niya ay parang nanggagaling sa radyo na walang signal, garangal. Nanigas ako sa kinaupuan ko, Sir Ramon. Yung dugo na akala ko kanina, na-realize ko na galing sa hawak niyang lobo. Pero hindi lobo ang hawak niya. Ulo. Ulo ng manika na parang tinunaw sa init. Kuya, laro tayo. Sabi ulit ng bata mula sa taas. Yung kasama kong babae, napansin niyang hindi ako kumikibo. Carlo, bakit? Anong meron sa taas? Tuming-ala rin siya. Ang inaasahan ko, sisigaw siya. Pero ang sabi niya lang, ha? Wala namang tao sa taas ah. Bakante yung upuan. Pagtingin ko mulit, wala na yung batang babae. Pero yung patak ng malagkit na likido, nasa balikat ko pa rin. Biglang umandar ang Ferris wheel ng mabilis. Sobrang bilis, si Ramon, na parang hindi na normal. Umugong ang makina. Nagtilian kami dahil umuugana ng malakas ang upuan namin. Sa bawat ikot, sa tuwing dadating kami sa tuktok, naririnig ko ang tawa ng bata. At sa bawat ikot, nakikita ko siya sa iba't ibang upuan. Minsan nasa baba, minsan nasa tabi namin, minsan nakakapit sa bakal sa labas ng upuan namin habang umaandar. Noong nakababa kami, nanginginig ang tuhod ko. Halos buhatin ko na yung kasama ko palabas. Tinanong ko yung operator, Manong, sino yung bata sa taas? Bakit ang bilis ng ungkot? Taka naman tumingin sa akin si Manong operator. Anong bata? Kayo na lang huling sakay, sir. Pinahinto ko nga kasi nag-overheat bigla yung mahina kaya bumilis. Tinignan ko ang balikat ko.
Nandun pa rin yung mancha, hindi dugo, kundi grasa. Pero ang ipinagtataka ko, si Ramon, hanggang pag-uwi ko, amoy bulaklak ng patay ang damit ko. Nalaman ko na lang kinabukasan na yung pwesto ng perya, dating sementeryo nung panahon ng Hapon na tinabunan na lang ng lupa. Baka isa sa mga naglalaro doon ang nakisabay sa amin sa taas. Minsan, ang mga lugar na puno ng saya at ilaw ay siya ring lugar na pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sabi nila, ang peri ay panandalian lang, pero ang mga nakatira sa lupang tinatayuan nito ay permanente na. Ang susunod nating kwento ay magdadala sa atin sa isang bahay na naghanda para sa bisita, pero tila may bisitang dumating na hindi nila inaasahan. Magandang gabi, Sir Ramon. Tawagin niyo na lang akong Tita Baby. Kilala sa amin sa Batangas na kapag piyesta, bukas ang pinto ng bawat bahay. Kahit hindi mo kakilala, basta pumasok, kain po ang bati namin. Ang tawag dito ay pakain. May isang piyesta na hindi ko malilimutan. Kami ang toka sa tanghalian ng pamilya. Punong-puno ang bahay namin. May lechon, kaldereta, menudo at kung ano-ano pa. Abala ako sa kusina, nagpapalabas ng mga platito. Mga bandang 2:00 ng hapon, medyo humupa na ang dagsa ng tao. Ang mga natira na lang ay yung mga nag-iinuman sa garahe. Pero may pumasok na isang matandang lalaki sa gate namin. Nakasuot siya ng barong Tagalog na medyo madilaw na sa kalumaan at itim na pantalon. May suot siyang sombrero na hindi niya tinatanggal. Dahil ospitable kami, sinalubong ko siya. "Tay! Tuloy po kayo! Kain po!" Hindi siya umimik, ngumiti lang siya ng tipid. Ang kakaiba si Ramon, ang putla ng balat niya parang bond paper. At ang lamig ng hangin kapag dumadaan siya. Pinaupo ko siya sa mahabang mesa. Siya na lang mag-isa doon dahil tapos na kumain ng iba. Nilagyan ko siya ng plato. Sandukan ako ng sandukan ng ulam. Menudo, kanin, lechon. Napansin ko, ang takaw niya kumain pero hindi siya ngumunguya ng maayos. Parang nilulunok niya lang ng buo ang pagkain. Ang bilis maubos ng laman ng plato niya. "Gusto niyo pa po ba, tay?" Tanong ko habang nagsasalin ng soft drinks. Tumanggo siya, pero nung inabot ko ang baso sa kanya, nagdikit ang balat namin. "Sir Ramon, para akong humawak sa yelo na galing sa freezer. Ang lamig." At nung tumingala siya para tignan ako, nakita ko sa ilalim ng sombrero niya, wala siyang kilay at ang mga mata niya walang puti, puro itim. Biglang tumahol ng malakas ang aso namin sa ilalim ng mesa, yung tahol na parang umiiyak. Napaatras ako nung nakita ko ang mga mata niya, pero ang mas nakakatakot, Sir Ramon, ay nung nagsalita siya. Hindi bumuka ang bibig niya, pero narinig ko ang boses niya, malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. "Salamat sa handa. Matagal na akong hindi nakakatikim ng baboy." Pagkasabi niya nun, bigla siyang tumayo. Ang tunog ng buto niya ay parang naglalagutakan. Crack! Crack! Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Ang lakad niya ay hindi normal. Parang hindi sumasayad ang paa niya sa sahig. Parang lumulutang ng bahagya. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa gate. Paglabas niya, dumaan ang isang tricycle na maingay ang tambutso. Pagkalagpas ng tricycle, wala na siya. Naglaho na parang bula. Bumalik ako sa mesa para ligpisin ang pinagkainan niya at doon ako lalong kinilabutan. Yung plato niya, Sir Ramon, puno pa rin ng pagkain. Yung kanin, yung menudo, yung lechon, nandoon lahat, hindi nabawasan. Pero ang nakakasuka, lahat ng pagkain sa plato niya ay panis na. Ang inaamag na ang kanin, bumubula na ang sabaw ng menudo at yung lechon ay nangingitim na at nilalangaw samantalang kaseserve ko lang noon 5 minuto ang nakaraan. Ang sabi ng lola ko, iyon daw ay bisitang lupa, mga kaluluwang ligaw na nakikipiesta.
Kinakain nila ang esensya o ang lasa ng pagkain at iniiwan ang materyal na anyo nito na bulok na. Simula noon tuwing piyesta, nag-aalay muna kami ng pagkain sa labas ng pinto bago kami magpapasok ng bisita para sa mga hindi nakikita. Kaya sa susunod na may kakatok sa inyo tuwing piyesta at hindi nyo kilala, magmasdan muna kayo. Hindi lahat ng gutom ay kayang busugin ng kanin at ulam. Ang iba, esensya ng buhay, ang hanap. Tumungo naman tayo sa probinsya kung saan ang gabi ng koronasyon ng reyna ng barangay ay may dalang lihim na hindi makikita sa liwanag ng spotlight. Magandang gabi si Ramon. Ako po si Nena. Beautician po ako at laging kinukuha tuwing may pageant sa piyesta ng barangay namin. Alam niyo naman, mutya ng barangay. Sikat na sikat yan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kandidata na inayusan ko, itago na lang natin sa pangalang Isabel. Candidate number 7 si Isabel. Napakaganda niya si Ramon. Yung ganda na parang hindi taga ron sa amin. Maputi, mahaba ang buhok, naabot hanggang bewang at napakaamo ng mukha. Ang weird lang, parang wala siyang kasamang pamilya o alalay. Mag-isa lang siyang pumunta sa backstage. Habang minenakapan ko siya, napansin ko na sobrang kinis ng balat niya, parang manika. Walang pores. Sabi ko, "Day, ang ganda ng kutis mo. Anong sikreto mo?" Ngumiti lang siya sa salamin. "Lupa lang at dasal," ang sagot niya. Medyo kinilabutan ako sa sagot niya pero binaliwala ko na lang. Nagsimula na ang pageant, rumampa siya sa stage. Tuwing lalabas si Isabel, nagwawala ang mga tao, sigawan, palakpakan. Siya ang crowd favorite. Pero napansin ko, tuwing kukunan siya ng picture ng mga photographer, nagkakaproblema ang mga flash. O kaya naman, nagrereklamo ang mga photographer na blurred daw ang kuha kay Isabel kahit nakafocus naman ang lente. Dumating ang question and answer portion. Ang tanong sa kanya, ano ang gagawin mo para mapanatili ang tradisyon ng ating bayan? Humawak siya sa mic. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa plaza. Brown out. Nagtilian ang mga tao. Pero sa gitna ng dilim, may nakita ako sa stage. Si Isabel. Umiilaw. Hindi siya nagniningning dahil sa sequence ng gown niya. Ang balat niya mismo may mahinang liwanag na kulay berde. At sa likod niya, may anino. Malaking anino na parang may sungay. Ilang segundo lang ang brownout si Ramon. Nung bumalik ang kuryente, nakatayo pa rin si Isabel. Nakangiti. Hawak ang mic. Nawala na yung berdeng liwanag at yung anino. Pero ang mga tao sa plaza, tumahimik. Walang pumalakpak. Lahat sila nakatulala. Parang nahipnotismo. Sinagot niya ang talong. Ang tradisyon ay mananatili kung patuloy tayong mag-aalay sa mga nauna sa atin. Nanalo siya. Siya ang tinanhal na mutya. Pero nung lalapitan ko na siya sa backstage para batiin at tanggalin ang makeup, wala siya sa dressing room. Ang naiwan lang sa upuan niya ay ang suot niyang sash na candidate number 7 at isang kwintas. Pinulot ko yung kwintas. Luma ito, gawa sa itim na bato. Nung gabing iyon, nanaginip ako. Nakita ko si Isabel, pero hindi siya nakagown. Nakasuot siya ng lumang damit pang katutubo at nakahiga siya sa loob ng isang kabaong na salamin. Kinabukasan, nabalitaan ko sa mga matatanda sa barangay ang kwento. May isang Isabel daw na nanalo ring mutya sa barangay namin noong 1950s pa. Namatay daw ito sa araw mismo ng piyesta dahil sa aksidente sa prosesyon. Nung ipinakita sa akin ng lola ko ang lumang litrato ng Isabel noon, siya mismo ang inayusan ko.
Walang pinagbago ang mukha niya kahit lumipas na ang mahigit 5 dekada. Simula noon, hindi na ako tumatanggap ng raket kapag gabi ng koronasyon kasi alam ko na minsan ang nananalo ay hindi tao kundi alaala ng isang nakaraan na pilit bumabalik para muling maranasan ang palakpak ng mga tao. Ang kagandahan ay walang kamatayan, ika nga. Pero sa kaso ni Isabel, tila literal niyang pinatunayan ito. Nakakatakot isipin na baka ang hinahangaan natin sa intablo ay matagal nang wala sa mundong ibabaw. Ngayon naman, dadako tayo sa isang kwento tungkol sa mga palamuti ng piyesta. Ang mga banderitas na nagbibigay kulay sa kalye, may iba palang silbi kapag sumapit na ang dilim. Hello po Sir Ramon, tawagin niyo na lang akong Baste. Kagawad ako sa barangay namin dito sa Cavite. Tuwing piyesta, ako ang in charge sa pagpapakabit ng mga banderita sa mga kalsada. Alam niyo naman, mas maraming banderitas, mas masaya. Isang gabi, mga 2 araw bago ang piyesta, nag-iikot ako sakay ng motor para i-check kung maayos ang mga kabit. Madaling araw na noon, mga 3:00. Tahimik na ang kalsada. Ang naririnig ko lang ay ang mga aso na kumakahol sa malayo. Dumaan ako sa isang eskinita na medyo madilim dahil pundido ang streetlight. Ang tanging liwanag lang ay galing sa headlight ng motor ko. Nakita ko ang mga banderitas na plastic sumasayaw sa hangin. Whoosh! Whoosh! Pero napansin ko, sa gitna ng mga makukulay na banderitas, may isang nakasabit na kakaiba. Masyadong mahaba at mabigat tingnan kumpara sa mga plastic na triangles. Huminto ako at itinutok ang ilaw ng motor sa taas. Akala ko may nagsabit ng sako o basura. Pero nung tinitignan ko si Ramon, para itong hugis tao. Maliit na tao na nakabaluktot. Huminto ako sa motor para silipin ng maigi. Hoy! Sino yan? Sigaw ko, baka kasi magnanakaw na umaakyat sa kawad. Walang sumagot, pero gumalaw yung bagay na nakasabit. Dahan-dahan itong umunat. Mula sa pagkakabaluktot, bumagsak ang mga braso at binti nito. Nakabitin ito sa leeg, nakapulupot sa kawad ng banderitas. Isang bata. Putot-putot ang katawan, parang manika na tinahit-tahit. At ang mukha niya, walang muka, blanko. Biglang umihip ang malakas na hangin. Lahat ng banderitas ay kumaluskos ng malakas. At sa gitna ng ingay ng plastic, narinig ko ang boses ng bata. Kuya, tulungan mo ako. Ang sikip. Muntik ko nang mabitawan ang helmet ko, Sir Ramon. Yung batang nakasabit, biglang dumilat. Hindi sa muka, kundi sa dibdib niya. May mata na bumukas sa gitna ng dibdib niya. Sa takot ko, sumakay agad ako sa motor at pinaharurot ito. Pero habang tumatakbo ako, nararamdaman ko na may humahabol sa akin. Hindi sa kalsada, kundi sa itaas. Naririnig ko ang clack, clack, clack sa mga kawad ng kuryente at sa tali ng mga banderitas. Sinusundan niya ako sa taas. Tumingalaw ako saglit habang nagmamaneho at nakita ko siya. Gumagapang ng pabaliktad sa mga kawad ng banderitas. Sobrang bilis, parang garambanga. Yung mahahaba niyang galamay, inaabot ang helmet ko. Lord, iligtas niyo po ako, dasal ko ng malakas. Pagliko ko sa main road kung saan maliwanag at may mga tanod, biglang nawala ang bigat sa pakiramdam ko. Huminto ako sa tapat ng barangay hall, hingal na hingal. Kinabukasan, ipinatanggal ko agad ang mga banderita sa eskinita na iyon. Ang sabi ng mga tanod na nagbaklas, may nakita daw silang kakaiba sa tali. Sa gitna ng mga plastic na banderitas, may nakataling lumang baron ng bata na may manchas ng dugo. Ayon sa kwento ng mga residente doon, may bata daw na nasagasaan doon noon habang nagkakabit ng palamuti at hindi nabigyan ng hustisya. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa eskinita na iyon kapag gabi at hindi na ako tumitingala sa mga banderitas kapag mag-isa lang ako dahil baka sa susunod, hindi lang tingin ang gawin nila, baka hilahin na nila ako paitaas. Minsan, ang mga dekorasyon na nagpapasaya sa atin ay may itinatagong madilim na kwento. Ang mga nakabitin sa ere ay hindi lang palaging papel o plastic. Mag-ingat sa pagtingala sa dilim. At para sa huling kwento natin ngayong gabi, isang karanasang susubukang ang tapang ng kahit sinong musiko. Ang tunog ng piyesta ay musika, pero paano kung ang tugtog ay para sa libing?
Magandang gabi po, Sir Ramon. Ako po si Mang Lito. Miyembro ako ng isang brass band dito sa Rizal. Trabaho na namin ito tuwing piyesta. Ang mag-ikot sa bayan ng alas 4 ng madaling araw para sa Diana o yung panggising sa mga tao bago magsimula ang misa. Masaya mag-Diana. Malamig ang hangin, tahimik ang bayan, tapos bubulabugin namin ng masiglang tugtog. Pero nitong nakaraang piyesta, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. Nahiwalay ako sa grupo ko kasi umihi ako saglit sa may damuhan malapit sa lumang simbahan. Pagbalik ko sa kalsada, nakita ko ang mga kasamaan ko na naglalakad na sa malayo, papasok sa isang makipot na daan papunta sa sementeryo. Nagtaka ako, bakit sila pupunta sa sementeryo? Wala naman sa ruta namin yun ah. Pero dahil ayaw kong maiwan, tumakbo ako para humabol. Habang papalapit ako, narinig ko na tumutugtog na sila. Pero Sir Ramon, hindi masiglang march ang tinutugtog nila. Ang tugtog ay punebre. Yung tugtog sa patay. Pero sobrang bagal at wala sa tono. Tunt, tunt. Parang mga sintunadong instrumento na hinihiyal. Tinawag ko sila. Pare! Paring Oka! Paring Jerry! Hindi sila lumilingon. Ang lakad nila sabay-sabay pero parang robot. Matigas. At napansin ko ang mga suot nilang uniforme. Hindi kulay asul na uniforme namin. Nakasuot sila ng itim na uniforme na luma ang estilo. Yung parang sa panahon pa ng Kastila at may mga punit-punit. Kinabahan na ako. Huminto ako sa pagtakbo. Nasa gate na sila ng sementeryo. Biglang huminto ang tugtog. Sabay-sabay silang humarap sa akin. Sa liwanag ng buwan, nakita ko. Wala silang mga muka. Bungo. Bungo na may hawak na mga instrumentong kinakalawang. Halos himatayin ako sa takot, Sir Ramon. Yung nasa gitna, yung majoret nila, bungo rin pero may mahabang buhok. Tinaas niya ang bato niya at itinuro ako. Biglang tumugtog ulit sila. Ang lakas, parang sumabog ang tenga ko. Pero hindi na instrumento ang naririnig ko. Ang tunog na lumalabas sa mga trumpeta at trombone nila ay sigaw. Sigaw ng mga taong nahihirapan, umiiyak, humihingi ng tulong. Napaluhod ako at tinakpan ng tenga ko. Pakiramdam ko, sasabog ang dibdib ko sa lakas ng tugtog nila. Papalapit sila sa akin, nagmamarcha. Thump! 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 Pikit mata akong nagdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka. Biglang may humawak sa balikat ko. Lito! Lito! Hoy! Gising! Pagmulat ko, nasa damuhan pa rin ako kung saan ako umihi. Ang nasa harap ko ay si Paring Oka, yung kasamahan ko sa banda, naka-uniforme ng asul. Pare, kanina ka pa naming hinahanap. Nakaidlip ka dyan habang nakatayo. Tara na, magsisimula na tayo, sabi ni Oka. Basang-basa ako ng pawis kahit malamig. Panaginip lang ba? Sumama ako sa kanila pero nanginginig pa rin ako. Nung naglalakad kami para magdiana, napadaan kami sa tapat ng sementeryo. Huminto ako saglit. Sa gate ng sementeryo, may nakita akong naiwan sa lupa. Isang lumang baton ng majoret, kinakalawang at puno ng putik. At sa hangin, parang narinig ko ang pahabol na bulong. Isang mahinang ihip ng trumpeta na nagpapaalam. Mula noon, hindi na ako sumasama sa Diana. At kapag naririnig ko ang banda tuwing madaling araw,
nagtatakip ako ng unan. Dahil hindi ko alam kung ang naririnig ko ay musika ng buhay o tugtog ng mga patay na naghahanap ng makakasama. Magandang gabi, Sir Ramon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kuya Ben. Isa akong barangay tanod dito sa isang lumang bayan sa Laguna. Alam niyo naman kapag piyesta, hindi mawawala ang palaro para sa mga bata. Andyan ang palo sebo, agawang buko, at siyempre, ang paborito ng lahat, ang pabitin. Ang kwentong ito ay nangyari noong piyesta ng San Juan, mga 5 taon na ang nakararaan. Dahil tirik na tirik ang araw ng tanghali, napagkasundoan ng komite na ilagay ang pabitin sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balite sa likod ng lumang kapilya. Matagal nang nandoon ang puno na yon at bagaman may mga kwento-kwentong kababalaghan, hindi na namin pinapansin dahil sanay na kami. Basta huwag lang babastusin, sabi ng matatanda. Ako ang naatasang humawak ng lubid para sa pabitin. Nakatali ito sa isang matibay na sanga ng balite. Ang pabitin namin ay gawa ng kawayan na may mga nakasabit na chichirya, laruan at maliliit na barya na nakabalot sa cellophane. Masaya ang lahat. Ang daming bata. Nagtutulakan, tumatalon, nakataas ang mga kamay. Ang ingay-ingay, Sir Ramon. Halo-halo ang sigaw ng tuwa at ang tugtog ng budots mula sa malaking speaker. Hinahata ko ang lubid, taas-baba, taas-baba. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood ang mga batang na pilit inaabot ang mga premyo. Pero habang tumatagal, napansin kong bumibigat ang hinihila ko. Sa isip ko, baka may sumabit na bata o kaya naman ay naipit ang lubid sa sanga. Tumigil muna ako sandali para uminom ng tubig at ipahinga ang braso ko. Nasa taas na posisyon ng pabitin, nakabiting malapit sa makapal na dahon ng balite. Habang umiinom ako, napansin kong tumahimik bigla ang mga bata sa harapan. Yung iba, nakanganga habang nakatingala. Yung iba naman, dahan-dahang umaatras. Akala ko may ahas na nalaglag. Timingala ako para tignan ng pabitin. Sir Ramon, nabitawan ko ang baso ko. Ang kawayan ng pabitin, wala na ang mga chichirya. Wala na ang mga laruan. Ang nakasabit na sa mga tali ay hindi na candy. Mga patay na ibon. Mga daga na may tahi ang tiyan. At mga manika na parang gawa ng dayame na may tusok ng karaiyom. At ang mas nakakakilabot, nakita kong gumagalaw ang lubid sa itaas, sa may sanga. Hindi ako ang humihila nito. May humihila nito mula sa taas ng puno. Sa sobrang gulat ko, hindi ako makagalaw agad. Nakatitig lang ako sa mga nakasabit na bangkay ng hayop na umiindayog sa harapan ng mga bata. Ang amoy, Sir Ramon, biglang nagbago. Mula sa amoy ng pawis at hotdog, naging amoy ng nabubulok na karne at sulfur. Biglang bumaba ng mabilis ang pabitin. Hush! Pero hindi ito tumigil sa taas ng ulo ng mga bata. Bumagsak ito sa lupa. Nagtakbuhan ng mga bata palayo, nagsisigawan sa takot. Ako naman, hawak ko pa rin ang dulo ng lubid. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humatak sa akin pa itaas. Malakas po, para akong manika na hinila ng higante. Kung hindi ko pa nabitawan agad ang lubid, siguro ay hinila na ako paakyat sa madilim na sanga ng balite. Napaupo ako sa lupa, hiningal. Tumingala kami ng mga kasama kong tanod. Doon, sa gitna ng makakapal na dahon at baging, may nakita kaming mga mata. Hindi lang dalawa, dusenas-dusenas na mata, kulay dilaw at nanilisik, nakasilip sa amin. At narinig namin ng isang hagikik. Boses ng maraming bata na nagsasabayan pero garalgal at malalim. Sali kami! Sali kami! Nagkagulo na. Pinatigil agad ang palaro. Ang sabi ng albularyo na ipinatawag namin na bulahaw daw namin ang mga naglalaro sa puno. Dahil sa ingay at saya, akala nila ay imbitado sila. At dahil pabitin ang laro, gusto rin nilang magbigay ng premyo. Mga premyo na galing sa mundo nila. Kinabukasan,
ipinaputol ng kapitan ng sanga kung saan nakatali ang pabitin. Ang nakita nila sa loob ng kahoy ay nakakasuka. Mga lumang laruan, tellets at mga buto ng maliliit na hayop na parang isinilid sa loob ng trunk ng puno. Simula noon, hindi na kami naglalagay ng palaro malapit sa puno na iyon. At tuwing naririnig ko ang salitang pabitin, hindi ko maiiwasang maalala ang bigat ng lubid na iyon at kung sino o ano ang nasa kabilang dulo na nakikipag-agawan sa akin. Nakakatawang isipin na ang laro ay minsan nagiging sanhi ng takot. Ang pabitin ay simbolo ng bihaya mula sa itaas. Pero sa kwentong ito, tila ibang klaseng bihaya ang ibinaba. Minsan kailangan nating siguraduhin kung sino ang kalaro natin bago tayo humawak sa lubid. Sa susunod na kwento, dadalhin tayo sa gitna ng kalsada sa isang sayaw na hindi lang paa ang napapagod kundi pati kaluluwa. Magandang gabi, Sir Ramon. Tawagin niyo na lang akong Jomer. Taga Cavite ako. At dito sa amin, sikat na sikat ang karakol tuwing piyesta. Ito yung street dancing habang ipinaparada ang patron. Sayaw dito, sayaw doon, kahit tirik ang araw o umuulan, tuloy ang karakol. Sabi nila, panatado ito para gumaling sa sakit o swertehin sa buhay. Ang kwentong ito ay nangyari nung sumali ako sa karakol para sa lola ko na may sakit. 3:00 ng hapon simula. Sobrang init, Sir Ramon. Dikit-dikit ang mga tao, amoy pawis, amoy usok ng tricycle. Ang tugtog ng banda, paulit-ulit na pandango rhythm. Nakakahilo pero nakaka-hype. Nasa gitna ako ng dagat ng mga tao. Ang suot namin ay puting t-shirt at pulang panyo sa leeg. Sayawan mo ng sayaw. Viva! Viva! Ang sigaw namin habang buhat-buhat ang andas ng santo. Sa sobrang dami ng tao, parang tinatangay ka na lang ng agos. Hindi mo na kailangang maglakad. Ang siksika na ang magtutulak sa'yo. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang bumibigat ang kapaligiran. Yung tugtog ng banda, parang bumabagal sa pandinig ko. Toot, toot, toot. Parang nade-distort. Tapos, napansin ko yung mga katabi ko. May isang grupo ng matatandang babae sa unahan ko. Nakasaya sila na kulay itim. Nakakaiba kasi lahat kami nakaputi. Ang galaw nila, sabay-sabay. Kaliwa, kanan, ikot. Pero Sir Ramon, ang weird ng galaw nila. Masyadong fluid. Parang walang buto. Sinubukan kong makipagsabayan sa kanila. Pero nung tumingin ako sa mga paa nila, kinilabutan ako. Ang alikabok sa kalsada, hindi umaangat kapag tumatapak sila. Tinignan ko ng maigi. Sir Ramon, hindi sumasayad ang mga paa nila sa simento. Nakalutang sila ng mga 2 pulgada mula sa lupa. Tapos, narinig ko yung chant nila. Hindi sila sumisigaw ng viva. Ang binubulong nila paulit-ulit ay salitang hindi ko maintindihan. Latin yata o orasyon. Ego sum, mortis, veni. Gusto kong huminto pero hindi ako makahinto. Yung katawan ko sumasabay sa sayaw nila kahit ayaw ko. Parang may invisible na sinulid na nakatali sa mga braso at paa ko. Yung mga tao sa paligid ko parang naging blurred. Ang linaw lang ay yung mga matatandang babae na nakaitim. Lumingon sa akin yung isa. Ang mukha niya, walang mata, walang ilong, puro kulubot na balat lang na parang tinunaw na kandila. Nung nakita ko yung mukha ng matanda, gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa akin. Ang lumalabas lang sa bibig ko ay yung chant din nila. Veni! Veni! Parang sinapya na ako, Sir Ramon. Patuloy ang sayaw. Ang direksyon namin, hindi na papunta sa simbahan. Napansin ko na lumilihis na kami ng dahan. Papunta kami sa lumang tulay na hindi na ginagamit. Walang ibang tao na nakakapansin. Yung banda, yung ibang deboto, tuloy lang sa main road. Pero ako at yung grupo ng mga nakaitim, humiwalay kami na parang may sarili kaming prosesyon. Habang palapit kami sa tulay, nakita ko na may naghihintay sa dulo. Isang matangkad na lalaki, nakabarong na punit-punit at may hawak na kandila na itim ang apoy. Alam ko sa sarili ko na kapag tumawid ako sa tulay na iyon, hindi na ako makakabalik. Pilit kong nilabanan ng katawan ko. Piniga ko ang buong lakas ko. Lola!
Tulungan mo ako! Sigaw ng isip ko. Biglang humatak sa akin ng braso ng malakas. Wag. Paglingon ko, si Kapitan Turing pala. Ang barangay captain namin. Hinila niya ako palabas sa hanay ng mga mananayaw. Jomer! Saan ka papunta? Kanina pa kitang tinatawag, tulala ka dyan at naglalakad papunta sa bangin. Sigaw ng kapitan. Pagtingin ko sa paligid, nasa gilid ako ng kalsada, malapit sa isang malalim na kanal. Wala na yung mga matatandang nakaitim. Wala na yung tulay dahil malayo pa naman yung lumang tulay sa pwesto namin. Ang ingay ng karakol ay bumalik sa normal. Kap! May mga kasabay ako! Yung mga nakaitim! Sabi ko habang nanginginig. Namutla ang kapitan. Jomer, walang nakaitim sa karakol. Bawal ang itim! Puti at pula lang tayo! Doon ko na-realize, Sir Ramon, kung hindi ako hinila ni kapitan, baka nahulog na ako sa kanal o baka nakatawid na ako sa tulay na nakita ko. Nalaman ko na lang na noong panahon ng Hapon may mga babaeng pinatay at itinupon sa ilog sa ilalim ng lumang tulay na iyon. Sila siguro yung mga kasabay ko. Naghahanap ng bagong makakasama sa walang katapusang sayaw nila. Mula noon, nag-aalay na lang ako ng bulaklak sa simbahan. Hinding-hindi na ako sasali sa karakol, lalo na pag naramdaman kong bumibigat ang hangin at bumabagal ang tugtog. Ang sayaw ay pag-aalay, pero dapat tayong maging maingat kung kanino natin inilalagay ang bawat galaw. Hindi lahat ng prosesyon ay papunta sa langit. Ang iba ay papunta sa lugar na walang hanggang ang paghihirap. Sa susunod na kwento, papasukin natin ang mundo ng sining. Ang mga higante na nakikita nyo sa parada, sigurado ba kayong papiermasay lang ang laman ng mga iyon? Magandang gabi, Sir Ramon. Tawagin niyo na lang akong Mang Karding. Isa akong artist dito sa Angono, Rizal. Dito sa amin, sikat ang Higantes Festival. Gumagawa kami ng mga dambuhalang maskot na gawa sa papier-mâché o paper-mâché. Matrabaho ito mula sa paghuhulma ng wire, pagdidikit ng diaryo hanggang sa pagpipinta ng mukha. Ang kwentong ito ay tungkol sa huling higante na ginawa ko bago ako tumigil sa pagtanggap ng mga rush orders. May nagpagawa sa akin, isang mayamang pamilya na hindi nagpakilala masyado. Ang request nila, gumawa daw ako ng higante na kamukha ng yumaong lolo nila. Ibinigay nila sa akin ang litrato at ang damit na isusuot ng higante. Dahil malaki ang bayad, tinanggap ko. Inabot ako ng siyam-siyam sa workshop ko. Malaki ang higante. Mga 10 talampakan ng taas. Habang ginagawa ko ang mukha, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Pero ako lang naman mag-isa sa shop. Isang gabi, 3 araw bago ang piyesta, tinatapos ko ang pagpipinta sa mata ng higante. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Biglang namatay ang ilaw sa shop ko. Brownout. Kinuha ko ang flashlight ko. Nung itinutok ko ang ilaw sa higante, nagulat ako. Ang posisyon ng kamay niya nagbago. Kanina, nakababa ang mga kamay niya sa ginid dahil wala naman nung tao sa loob para igalaw ito. Pero ngayon, ang kanang kamay niya nakataas, parang kumakaway. Kinabahan ako. Guni-guni lang to, sabi ko sa sarili ko. Baka nasagi ko lang kanina. Inayos ko ulit ang kamay, ibinaba ko. Mabigat kasi gawa sa kawayan at alambre ang frame. Pagkatapos, umupo ako para magpahinga saglit. Ipinikit ko ang mata ko. Scrape? Scrape? Narinig ko ang tunog ng papel na kumikiskis, parang tunog ng papier-mâché na gumaganaw. Pagmulat ko at pagtutok ng flashlight, ang higante nakayuko na sa akin. Ang leeg niya nakabali pababa at ang malalaki niyang mata na pintado
nakatitig diretso sa mukha ko. At ang mas malala, si Ramon. Narinig ko ang paghinga, hindi galing sa tao, kundi galing sa loob ng hungkab na katawan ng higante. Amoy pormalin. Napaatras ako hanggang sa bumangga ako sa pader, si Ramon. Yung higante, dahan-dahang umangat ulit ang ulo. Krrrek, krrrak, tunog ng kawayan na nababanat. Ito ay dapat hindi gumagalaw mag-isa. Walang tao sa loob. Sinubukan kong tumakbo papunta sa pintuan pero nakalock ito. Nasa likod ng higante ang susi, nakapatong sa mesa. Kailangan kong dumaan sa gilid niya. Lakas loob akong dumaan pero noong nasa tapat na ako, biglang gumalaw ang braso ng higante at hinampas ang dadaanan ko. Blag! Tumalsik ang mga pintura. Ano ba ang kailangan mo? Sigaw ko sa takot. Mula sa bibig ng higante na hindi naman gumagalaw dahil nakapinta lang ito. May narinig akong boses. Boses ng matanda, garalgal at galit. Bakit mo ako binuhay ulit? Nanginig ang buong katawan ko. Yung damit na ibinigay sa akin ng pamilya. Damit yon ng namatay. Na-realize ko baka may naiwan pa sa damit na yon. Hindi lang tela ang isinuot ko sa higante, kundi pati ang alaala o espiritu ng may-ari. Biglang lumakad ang higante. Thump, thump. Ang bigat ng bawat hakbang kahit papel lang siya. Palapit siya sa akin. Ang mga kamay niyang malalaki ay aakma akong dakmain. Sa taranta ko, kinuha ko ang thinner na nasa tabi ko at isinaboy sa kanya. Tapos hinindihan ko ang lighter. Patawad! Sigaw ko, sabay tapon ng lighter. Nagliyab agad ang papier mache. Whoosh! Kumalat ang apoy sa katawan ng higante. Narinig ko ang sigaw. Hindi sigaw ng nasusunog na materyales, kundi sigaw ng tao na nasasaktan. Nagmadali akong binuksan ang pintuan, buti na lang bumukas at tumakbo palabas. Nasunog ang buong workshop ko, ubos lahat. Nung inimbestigahan ng bumbero ang nangyari, may nakita sila sa gitna ng abo. Ang frame ng higante, sunog na sunog. Pero sa loob ng frame, may nakuha silang mga buto. Buto ng tao na luma na. Doon ko nalaman na yung pamilyang nagpagawa, hindi lang pala damit ang ibinigay. Ipinatago pala nila sa loob ng frame ng higante ang mga buto ng lolo nila bilang agimat daw sa negosyo. Hindi ko alam na kabaon pala ang ginagawa ko, hindi maskot. Mula noon, hindi na ako gumawa ng higante. At tuwing nakikita ako ng higante sa parada, tinitignan ko agad ang mga mata dahil baka sa likod ng makulay na pintura ay may totoong kaluluwa na nakakulong at naghihintay na makalawas. Kaya pala may kasabihan tayo na huwag basta-basta tatanggap ng gamit ng patay. Ang mga bagay na ito ay may dalang bigat na hindi kayang timbangin. Ang sining ay paglikha pero may mga likha na hindi dapat binibigyan ng hininga. Tumungo naman tayo sa isang kwento ng panlasa. Sa bawat piyesta, bida ang lechon. Pero sa kwentong ito, malalaman natin na may mga sikreto ang lutuan na mas mabuting manatiling nakabaon. Magandang gabi, Sir Ramon. Ako po si Kaloy. Helper ako dati sa isang sikat na lechonan dito sa La Loma. Tuwing piyesta, wala kaming tulugan. Sunod-sunod ang order ng lechon baboy. Ang boss namin, si Mang Gusting, kilala sa sobrang sarap ng timpla niya. Crispy ang balat at ang laman ay malinamnam kahit walang sarsa. Ang trabaho ko ay taga-ikot ng kawayan sa ihawan at tagalagay ng mga herbs sa tiyan ng baboy bago tahiin. Sabi ni Mang Gusting, may secret ingredient daw siya na inilalagay niya mismo kapag wala nang nakakatingin. Isang gabi, bisperas ng piyesta ng Santo Niño, sobrang daming order. Nasa 50 na lechon ang nakasalang sa mahabang hukay na may baga.
Mausok, mainit, nakakapagod. Nakaidlip si Mang Gusting sa opisina niya dahil sa pagod. Naubusan kami ng special mix na palaman sa tiyan ng baboy. Dahil bawal gisingin si boss at kailangan ng isa lang ang huling batch, nagkusa akong pumasok sa mixing room niya. Bawal kami doon pero no choice ako. Madilim sa loob. Amoy kakaiba. Hindi amoy tanglad o bawang. Amoy lupa. At bulaklak na sampagita. Hinanap ko ang lalagyan ng spices. May nakita akong malaking garapon sa ilalim ng mesa. Kulay pula ang ilaman, parang pulbos. Binuksan ko. Sir Ramon, hindi ito paminta o asin. Pulbos ito na galing sa duro ba buto? May mga maliliit na pira-piraso ng ngipin at buhok. Sa gulat ko, nabitawan ko ang takip. Klang! Dali-dali akong namabas pero dala ko ang garapon. Pagbalik ko sa ihawan, nanginginig ako pero dahil sa takot na mapagalitan, ginamit ko pa rin yung pulbo sa huling baboy. Tinahi ko ang tiyan. Isinalang ko. Habang iniikot ko ang lechon sa ibabaw ng baga, napansin ko na parang nangingisa yung baboy. Sabi ko, natural lang yun dahil sa init. Nagre-react ang muscles at balat. Pero maya-maya, narinig ko. Mula sa tiyan ng baboy na tinahi ko, may boses. Mahina, parang humahagulgol. Tulong, ang init. Napatigil ako sa pag-ikot. Tumingin ako sa ibang helter pero parang wala silang naririnig. Tuloy lang sila sa trabaho. Nilapit ko yung tenga ko sa baboy. Kaloy! Ang init! Kaloy! Tinawag niya ang pangalan ko, Sir Ramon. Kilala ako ng lechon. Biglang pumutok ang balat ng baboy sa may tiyan. Crack! Pero walang taba na tumulo. Ang lumabas ay usok na itim na may hugis mukha ng tao. Napatras ako at nabitawan ko ang awayan. Gumulong ang lechon sa baga. Nagliyab ito. Nagising ang mga kasamahan ko. Kaloy! Anong ginawa mo? Sayang ang lechon! Pero hindi nila nakikita ang nakikita ko. Yung usok na hugis tao, lumalaki, bumabalot sa bukong ihawan. At yung amoy, hindi amoy lechon, amoy nasusunog na buhok ng tao. Nakakasulasok. Biglang dumating si Mang Gusting. Galit na galit. Anong nangyari dito? Sinong pumasok sa kwarto ko? Tinuro ko siya. Boss, ano yung nasa garapon? Bakit nagsasalita yung baboy? Namutla si Mang Gusting. Sa halip na magalit, natakot siya. Hinilo niya ako palayo sa ibang empleyado. Kaloy, manahimik ka kung ayaw mong matulad sa kanila. Kanila? Tanong ko. Ang mga sangkap bulong niya. Doon ko nalaman ng totoo. Si Mang Gusting pala ay may kasunduan sa isang kulto. Ang special ingredient ay abo ng mga bangkay na ninanakaw nila sa sementeryo tuwing 1 ng Nobyembre. Sabi ng kulto, ito daw ang magpapasarap sa pagkain, ang essence of life na naiwan sa buto. Kaya pala malinamnam, kaya pala hinahanap-hanap ng tao. Pinapakain niya kami ng abo ng patay. At yung baboy na nagsalita, siguro masyadong sariwa pa yung abong nagamit ko. Hindi pa natatahimik yung kaluluwa nung ninakaw yung buto niya. Nung gabing iyon, tumakas ako. Hindi ko kinuha ang sweldo ko. Nagsumbong ako sa pulis pero walang naniwala sa akin. Sabi nila, adi ka ba? Abo ng patay sa lechon. Tinawanan lang ako. Ilang buwan nang lumipas, nabalitaan ko na nasunog ang lechonan ni Mang Gusting. Namatay siya sa loob ng malaking oven na parang lechon. Nakatali ang kamay at paa at may mansana sa bibig. Walang foul play daw, aksidente. Pero alam ko ang totoo. Nanigil na ang mga may-ari ng sangkap. Kaya Sir Ramon, tuwing kakain ako ng lechon ngayon, inaamoy ko muna. Kapag may naamoy akong kakaiba o kapag masyadong masarap na parang nakaka-addict, hindi ko kinakain dahil baka may ibang tao na ang nakahalo sa handaan. Nakakasuka, di ba? Ang malaman na ang hinahain sa mesa ay may halong hindi dapat kainin. Ang kasakiman nga naman, lahat gagawin para sumikat at yumaman, kahit ang kapalit ay ang katahimikan ng mga yumao. Para sa susunod na kwento,
Dadako tayo sa pinakabanal na parte ng piyesta, ang prosesyon ng Santa Cruzan. Pero sa likod ng magagandang arko at bulaklak, may naglalakad na hindi kasama sa listahan ng sagala. Hello Sir Ramon, tawagin niyo na lang akong Mark. Gwapo daw ako, sabi ng nanay ko, kaya madalas akong kuhain na konsorte o escort sa Santa Cruzan tuwing Mayo. Alam niyo naman, maglalakad ka sa tabi ng Reyna Elena sa ilalim ng arko na puno ng bulaklak habang may hawak na ilaw. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang liblib na barangay sa Bicol. Inimbitahan ako ng pinsan ko na mag-escort sa Reyna Emperatriz nila. Maganda ang palamuti, ang daming ilaw, ang daming tao sa gilid ng kalsada. Ang kapareha ko ay si Elena. Napakaganda niya, maputi at balot na balot sa puting gown na may mahabang belo, pero napansin ko, sobrang tahimik niya. Simula nang sunduin ko siya sa bahay nila, hindi siya umiimik, nakayuko lang, at ang kamay niya nung inalayanan ko, napakalamig, parang yelo. Nagsimula na ang prosesyon, mabagal ang lakad, tugsyang, 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 tugtog ng banda. Ang hawak kong arko na kawayan na may mga bulaklak biglang bumibigat, parang may nakasabit. Tumingala ako, wala naman. Habang naglalakad kami sa madilim na parte ng barangay, kasi hindi pa sementado lahat ng daan, napansin ko na ang amoy ng mga bulaklak sa arko ay nagbabago. Mula sa amoy sampagita at rosal, nagiging amoy formalin at kandila. Sinubukan kong kausapin si Elena. Okay ka lang ba? Pagod ka na? Hindi siya sumagot, pero narinig ko ang paghinga niya. Huk, huk. Parang hirap na hirap huminga. Biglang namatay ang generator ng ilaw na hila-hila ng jeep sa unahan. Nagdilim ang buong prosesyon. Ang natira na lang na liwanag ay ang mga kandila ng mga deboto. Sa dilim na yon, naramdaman kong humigpit ang hawak ni Elena sa braso ko. Sobrang higpit, baon ang kuko. Aray, Elena, sabi ko. Paglingon ko sa kanya sa liwanag ng kandila, nakita ko na ang puti niyang gown ay nagiging kulay lupa. At ang mukha niya, Sir Ramon, ang mukha niya sa ilalim ng belo ay nag-iiba. Lumalalim ang mata, umurong ang pisngi, nagiging mukha ng bangkay. At may binulong siya sa akin, iuwi mo na ako. Tinignan ko ang paa niya habang naglalakad. Wala siyang paa. Ang layaya ng gown niya lumulutang sa ere. At sa likod niya, wala ang aniw niya. Ako lang ang may aniw. Gusto kong bumitaw, pero hindi ko matanggal ang kamay niya sa braso ko. Para itong vice grip. Sir Ramon, pawis na pawis ako sa takot. Yung mga tao sa paligid patuloy lang sa paglalakad at pagdadasal ng Ave Maria. Hindi nila napapansin na ang Reyna Emperatriz ay nagiging bangkay na. Bitawan mo ako! Bulong ko ng pasigaw. Lumingon siya sa akin. Wala na siyang mata. Uod na ang lumalabas sa butas ng ilong niya. Iuwi mo na ako sa amin, sa sementeryo. Ang sabi niya. Ang boses niya ay parang hangin na galing sa kuweba. Doon ko lang naaalala yung kwento ng pinsan ko bago kami magsimula. Sabi niya, sayang nga yung dapat na Reyna Emperatriz sana namatay last week dahil sa dengue, kaya pinalitan ng kapatid niya. Pero, ang kasama ko ngayon, kamukhang mukha na unong nasa picture na ipinakita sa akin, yung namatay. Hindi ang kapatid niya ang kasama ko. Ang mismong patay ang naglalakad. Nung napadaan kami sa tapat ng sementeryo, nadadaanan talaga ng ruta, biglang huminto si Elena. Ang bigat ng katawan niya, parang naging bato. Hindi ko siya maihakbang. Biglang humangin ng malakas, namatay lahat ng kandila. Blackout! Nagsigawan ng nga tao. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, naramdaman kong nawala ang bigat sa braso ko. Nawala ang malamig na kamay. Nung bumalik ang ilaw, naayos ang generator, tinignan ko ang tabi ko. Wala na si Elena. Ang naiwan na lang sa kalsada ay ang kanyang korona at ang mga bulaklak na hawak niya, nalanta na at nangingitim. Hinaanap namin siya. Nasaan si Elena? Tanong ng mga organizer. May sumigaw mula sa gate ng sementeryo. Nandito! Nandito ang gown! Tumakbo kami papunta doon.
Sa tapat ng isang bagong pasong nitso, nakatupi ng maayos ang gown ng Reyna Emperatriz at sa ibabaw ng nitso, nakasulat ang pangalan, Elena Santos. Yung kapatid niyang dapat napapalit, nakita namin sa bahay nila tulog na tulog. Hindi daw siya nagising, parang pinangungut at hindi makagalaw. Kaya pala walang dumating na kapalit. Ang mismong may karapatan sa pwesto ang sumipot. Gusto niyang maranasan ang maging reyna kahit sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang pumasok sa kanyang huling hantungan. Ako ang huling escort niya, at hanggang ngayon may peklat pa rin ako sa braso ko. 5 kuko na bumaon sa balat ko. Tanda ng dabi na naging escort ako ng patay. Nakakaantig na nakakakilabot. Ang pangarap nga ay minsan ay mas malakas pa sa kamatayan. Gusto lang niyang matupad ang kanyang pangarap na maging reyna kahit sa huling pagkakataon. Pero kawawa naman si Mark na naging saksi sa himalang iyon. At ngayon dumako na kayo sa ating huling kwento. Ang grand finale ng bawat piyesta. Ang fireworks display. Ang liwanag sa langit na nagtatapos ng gabi. Pero paano kung ang liwanag na yon ay magbukas ng pinto sa langit na hindi dapat buksan? Magandang gabi, Sir Ramon. Ako po si Mang Narding. Isa akong pyrotechnician. Ako yung gumagawa at nagpapatakbo ng mga fireworks display at kastilyo tuwing piyesta. Matanda na ako sa trabahong ito. Alam ko na ang timpla ng pulbura, ang kulay ng bawat kemikal. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang piyesta sa isang malayong probinsya sa norte. Kinuha ko para gumawa ng pinakabonggang kastilyo. Yung toring kawayan na puno ng fireworks na umiikot at sumasabog. Gusto nila, special daw. Something na hindi pa nakikita ng tao. Dahil gusto kong magpasikat, last project ko na sana bago magretiro, ginamit ko ang isang lumang libro ng formula na namana ko pa sa lolo ko. May isang page doon na nakasulat sa Latin, Ignis Aeternum o Eternal Fire. Akala ko, pangalan lang ng effect. Ginawa ko ang kastilyo. Napakataas. Halos kasing taas ng kampanaryo ng simbahan. Gabi ng piyesta, punong-puno ang plaza. Lahat nakatingala. Simula na! Sigaw ng mayor. Sinindihan ko ang fuse. Shhh! Umikot ang mga gulong ng apoy. Wer! Ang ganda! Kulay ginto, asul, pula. Nagpalakpakan ng mga tao. Pero nung umabot na ang apoy sa tuktok, sa pinaka-finale, may nangyaring kakaiba. Ang huling kwitis na pumutok pataas, hindi sumabog at nawala. Huminto ito sa ere. Isang malaking bolang apoy na kulay lila. Nanatili lang ito doon, lumalaki ng lumalaki habang umiikot. Tapos nagsimulang mahawi ang ulap sa paligid ng bolang apoy. Parang binubutas nito ang langit. Mula sa butas na yon, may lumabas na itim na usok. At sa loob ng usok, may nabuong hugis. Isang higanting mata, kasing laki ng buwan, nakadilat at nakatingin sa aming lahat sa plaza. Nagsigawan ng mga tao, "Diyos ko, ano yan?" Ako, nakatayo lang ako sa tabi ng switchbox. Hindi ako makagalaw. Alam ko, ako ang may gawa nito. Yung formula, hindi pala yun para sa fireworks. Pangtawag pala yun. Biglang nagsalita ang langit. Hindi kulog, kundi boses na dumadagundong sa buong bayan. "Sino ang gumising sa akin?" Nayanig ang lupa sa bawat salita ng boses na yon, Sir Ramon. Nagsimulang mag-crack ang semento ng plaza. Nagtakbuhan ng mga tao. Nagkakanya-kanya. Chaos! Nadadapa ang mga bata. Naiiwanan ng mga tsinelas. Yung higanting mata sa langit, gumalaw ang itim nito at tumutok sa akin. Alam niya kung nasaan ako. Naramdaman ko ang init na tumama sa akin. Hindi init ng apoy, kundi init ng radiation. Nagsimulang umusok ang damit ko. "Patahoad! Hindi ko sinasadya!" Sigaw ko sa langit.
biglang may mga kamay na gawa sa usok at apoy na bumaba mula sa butas sa langit. Inaabot nila ang mga tao sa baba. May nahagip na isang tindera ng balot. Nakita ko, binuhat siya ng usok paitaas, papunta sa butas habang sumisigaw siya. Kinain siya ng liwanag. Kailangan kong patayin ng apoy. Kailangan kong isara ang pinto. Tinakbo ko ang base ng kastilyo. Umaapoy pa rin ang frame nito. Ang Pignis Aeternum hindi namamatay sa tubig. Kumuha ako ng lupa at buhangin, ibinato ko sa apoy. Wala pa rin. Naalala ko ang sabi ng lolo ko noon, ang apoy ng demonyo, dugo lang ang makakapatay. Wala akong choice, Sir Ramon. Kumuha ako ng itak na gamit pang tapyas ng kawayan. Hiniwa ko ang palad ko, malalim. Tumulo ang dugo ko sa umaapoy na fuse ng Ignis Aeternum. Sizzle. Umuusok ang dugo ko habang tumatama sa ase. Dahan-dahan, lumiit ang bolang apoy sa langit. Ang higanting mata, dahan-dahang pumikit. Ang mga kamay na usok, naglaho. Babalik! Ako! Huling dagundong ng boses bago tuluyang sumara ang butas sa langit at nagdilim ulit ang gabi. Nakahiga ako sa lupa, duguran ng kamay, habang umuulan ng abo. Ang buong plaza, wasak. Maraming nasaktan. May mga nawawala. Ang balita sa TV kinabukasan, freak accident daw at gas explosion. Pero alam ng buong bayan ang nakita nila. Sinunog ko na ang librong yon. Nagretiro na ako. Pero tuwing gabi, hindi ako tumitingin sa langit. At tuwing nakakakita ako ng bituin na medyo kulay lila, kinakabahan ako. Dahil alam kong nandun pa rin siya, naghihintay ng susunod na tanga na magsisindi ng maling ilaw. At diyan nagtatapos ang ating mga kwento mula sa makulay ngunit madilim na mundo ng piyesta. Sana'y nagustuhan yung ating special episode ngayong gabi. Ang piyesta ay panahon ng pasasalamat at kasiyahan. Pero lagi nating tatandaan, sa bawat ilaw na ating sinisindi, may anino tayong nalilikha. Sa bawat ingay na ating ginagawa, may katahimikan tayong binubulahaw. Minsan ang mga bisita ay hindi tao. Minsan ang mga palaro ay may ibang premyo. At minsan, ang prosesyon ay hindi pabalik sa simbahan. Mag-iingat sa susunod na dadalo kayo sa piyesta. Huwag basta saasama sa agos, huwag basta tatanggap ng alok, at huwag basta titingala sa dilim. Ako po si Sir Ramon Reyes. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Pinoy Horror Stories Creepypasta. Hanggang sa muli, matulog ng mahimbing. Kung kaya nyo. Magandang gabi.